Sige, maganda po yung topic natin ngayon, which talks about God's will. Kung nakahanda na lahat, sige po, prepare our hearts for this morning's message. Itong nakaraang linggo, napanood ko po yung film clip ng kasal ni Shaira Diaz at ni E.A. Guzman. 2 days ago lang eh. At nag-stick sa akin yung wedding vow ni Shaira kay EA. Nirelate niya rito yung journey nila as a couple at kung papaano nirespeto ni EJ ang purity niya during the 12 years of their relationship. And then she ended their vows with these words, "Magiging masaya ka na mamaya." Signifying that she is worth the wait. Sa isang kasal ko naman, na ginanap ko itong Pebrero lang, ang starting words naman ng bride sa kanyang groom ay ganito, "The time has come, finally, magagawa na natin lahat ng gusto nating gawin." A timely word for our generation today. But I'm not here to talk about marital relationships. Gusto ko pong i-share sa inyo ang kahalagahan ng layunin ng Diyos o the will of God sa iyong buhay at bakit kailangang at ang kahalagahan pala, ang kahalagahan ng ng layunin nito sa iyong buhay at bakit kailangang tiyagain mo itong hintayin na maganap. And rightly so, because God's will does not take shortcuts. Ayan yung aking message this morning, yung title ng message natin. Sa verse 17 ng text natin kanina, Exodus 13, verses 17 to 22, sa verse 17 at 18 ng ating teksto ngayong umaga, mababasa natin na kalalaya pa lang ng bansa ng Israel sa Ehipto. At excited na silang pumunta sa Promised Land. Ngunit, ito yung twist eh. Hindi sila nagdaan patungong Filistia o hindi sila pinadaan doon. Sila ay pinaraan ng Diyos papunta sa destination ito. Hindi sila pinapunta sa destination na ito kasi kahit na po ito yung pinakamalapit na daan, hindi ganoon ang ginawa ng Panginoon. Talagang not going through Philistine territory. Bagkus pinaligid sila sa ilang, patungong dagat na pula. Alam na natin kung ano nangyari doon sa detour na ito. No? Bagamat ipinamalas ni Yahweh sa kanila ang kanyang kapangyarihang magligtas, naging matigas pa din ang kanilang ulo, kaya't 40 taon silang naglakbay sa ilang. Ito yung cause, no? Talagang dinitor sila. Hindi sila pinapunta dun sa direct route. To give us a perspective lang on this journey to the Promised Land, we have to go to Deuteronomy chapter 1, verse 1 and 2. Kung titingnan niyo ito, pagbabasahin niyo sa verse 2 ng Deuteronomy chapter 1, sabi niya dito, 11 days lang na paglalakbay ang layo ng lupang pangako kung saan sila sa kasalukuyan. Yung Kadesh Barnea yon. Kung titignan mo itong Kadesh Barnea, dito rin tumayo si Moises para makita yung Promised Land. Dito rin sinend out yung mga spies ni Joshua. So, ganito po nangyari. Ang tanong bakit sila pinaikot-ikot ng Panginoon sa ilang? Para lang makarating sa kanilang destinasyon. Sinagot ito sa sa verse 17 din ng Exodus chapter 13, sa second part o sa pangalawang sentence. Sabi niya dito,
ayaw ni Yahweh, ang mga Israelitang mapasubo agad sa labanan. Baka magbago pa sila ng isip at magbalik sa Ehipto. In other words, hindi pa sila handa na tanggapin ang blessing ng Lord dahil sa kanilang suwail na puso. Rebellious heart sila eh. They're not ready yet. Ilapat natin ang kabanatang ito sa buhay ng mga Israelita sa panahon natin ngayon. Why does God take us the long way towards the fulfillment of His plan for us? Ang hirap tanggapin ng katotohanan ito. Kasi yung direct route naman talaga makes more sense to us. Why does God deliberately delay us in reaching our destination? Nakakagulo mang isipin, pero mukhang ito ang standard operational procedure ng Panginoong Diyos sa pagsasakatuparan ng kanyang layunin sa ating buhay. O sa kanyang layunin, in general. Classic example dito yung yung Exodus eh. Let me quote to you what Alistair McGrath has to say about this, no? Nabasa ko lang to sa isang article niya eh. Pero gusto kong i-share sa inyo. Ayokong baguhin yung mga words kasi baka ma-adulterate ko pa eh. Ang sabi niya dito, the nation of Israel began their journey from Egypt to the promised land by promptly turning away from it. Talagang palayo sila eh. Rather than to take the shorter coastal route to Canaan, God directed Israel southeast towards the Red Sea. The direct route led through the land of the Philistines. And while God could have simply destroyed the enemy as He would have at the Red Sea, His concern, tignan niyo to lay more with the unprepared and fearful hearts. Alam niyo, yung destinasyon ng Panginoon dito, hindi talaga yung promised land eh. Yung destination niya, yung pagbabago ng kanilang puso. Pinamalas niya yung kanyang kapangyarihan doon sa Red Sea. Alam niyo kung yung goal ng Panginoon dito was simply a destination, parang napaka-lousy na travel agent ng Panginoon. Biro mo yung 11 days, ginawa niyang 40 years. But God purposed this to give His people something far more than a parcel of land. Hindi lang lupa ang pinangako ng Lord eh. He offered them a change of heart. Pagbabago ng puso. Kasi ayun talaga ang kanilang kailangan. Sa in the end makikita mo na yung travel nila for 40 years, proseso lang pala yun para matutunan nilang makilala nila kung sinong Diyos at magtiwala sa Kanya. Alam niyo yung promise ng Panginoon na buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi naman ito lumulutang ka sa langit yung sa ulap o bed of roses Yung buhay na ganap at kasiyasiya, kahit anong pagdaanan mong sitwasyon sa buhay, nandoon pa rin yung kapanatagan mo. Ito yon. It does not, tingnan nyo it does not exempt you from going through difficulties in life. Kasi akala natin, pag duman tayo sa sa kahirapan sa buhay nagka-problema tayo, lumalayo na ako sa plano ng Diyos sa aking buhay. Not necessarily. Kasi alam nyo, parte ng parte ng plano ng Lord yun para lalo mo siya makilala. Hindi mo siya makikilala pag hindi ka dumaan sa sa mga pagsubok na ganito How will you know God's abundance kung hindi mo namang naranasan yung naghihikahus ka? Paano makikilala paano mo mararanasan yung pangako niya na my God shall supply all your needs? Kung hindi naman nangyari sa iyo na nangailangan ka Kahapon, meron kong kaklase nung high school na naging Christian na rin siya. In fact, naging pastor siya Pareho yung sitwasyon niya sa akin. Yung asawa niya nakaratay na sa
Sa emergency room eh. Naghihintay siya dun eh. No, naghihintay. Tapos habang siya naghihintay, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Nag-pray ako, sabi ko, Lord, kaibigan ko to eh. So, tinawagan ko sa nag-video call kami sa Messenger. Tapos alam niyo yung message na dumating sa akin? Yung si Haring Jehoshaphat sa 2 Chronicles chapter 20 verse 12, napalibutan na sila ng kanilang mga kaaway, total annihilation ang mangyayari. Talagang mabubura na yung bansa nila sa mukha ng mundong ito. Desperate siya. Dumaing siya sa Panginoon. At yung huling-huling statement niya ganito, Lord, we do not know what to do, but our eyes are on you. Hindi na namin alam kung anong gagawin, Panginoon, pero nakatitig lang kami sa iyo. Nakatuon ang aming mga mata sa iyo. Alam mo, sa time na yun, no? Yun yung binigkas kong prayer. Kaming dalawa, nag-iiyakan kami. First time, oh. Sabi, kumilo sa akin yung yung banal na spirit. Parang pinag-pray ko si Bert. Ganun nangyari. Tapos nagpre-pray kami na-identify ko yung sarili ko sa kanya. Tapos talaga nasasabi ko, alam ko yung pinagdadaanan mo kasi nagdaan sa akin dumaan sa akin. Yung panahon na si Cora din na-stroke noon, no? Talagang nagpre-pray din ako Tapos humingi kami ng Lord, dagdagan mo naman ng life, 15 years. No? Kung ginawa mo sa asawa, gawin mo naman ito. Ano ba naman yung 15 years sa eternity mo, Panginoon? Then I was reasoning with God, but we were crying, no? Umiyak kaming dalawa. Hindi ko pa alam kung anong magiging result nito Pero pagka tinuon mo yung paningin sa Panginoon, binibigyan ka ng ng kapanatagan You don't know what will happen. Pero we're praying, talagang sabi namin, nagkaroon kami ng promise sa bawat isa, until the last breath, ilalaban natin ito. Hingin natin sa Panginoon. Always. Matagal minsan yung proseso ng Diyos, no? And sometimes, gusto natin magmadali agad tayo Pero one thing naging part ng prayer na yon, binigkas ko, Lord, gawin mo yung sitwasyon na ito na maitaas ang iyong banal na ngalan. Na through that life, sa kanila, you will be glorified. Regardless of what happens. Hirap kasi siyempre nalaban mo Bumalik ulit-tuloy sa akin si Cora Talagang nag-iiyak ako dun sa studio, kaming dalawa By the way, mga kapatid hindi masamang umiyak pagka nagpre-pray ka. Hindi kawalan ng pananampalataya yan. Na nagtatagoy ka sa iyong mga needs. Hindi kawalan ng pananampalataya yan. Katulad si King Hezekiah, sabi niya, Lord, we do not know what to do, but our eyes are on you. Grabe, I don't know kung napag-pray nyo na yan. Siguro, not exact words Pero palagay ko na-pray nyo na itong prayer na ito One time in your life. And God answered. Anong ko dito? Yung sa mga Israelites, yung 11 days, o actually 3 weeks, sabi ng mga ibang theologians, naging 40 years. Nagtanong ako dito, Lord, bakit? Yung 11 days na dadaan sa Philistine territory, talagang mapanganib doon. Hindi mo ba kayang, i-clear yung way? Sirain mo na lang. Sige, bagsak mo na lahat. No? Pwede naman gano'n, Lord, bakit? Diretso na. Pero yung pagka dinaretso ng gano'n, kung hindi handa yung mga puso nila, wala pa rin Something will happen. Talagang masisira sila Kaya sometimes, the long way is the shortest way. Sometimes, the long way is the shortest way. One time, nag-conduct ako ng wedding sa Hacienda Solange na nasa border ng Tagaytay at Alfonso, Cavite.
Yung direct na rota dito, dadaan ka siyempre patungong Santa Rosa, Laguna. Ayun yung talagang standard, no? Pero ang araw na yon, Sabado. Kaya siguradong matraffic sa daan na yon. Kaya kinonsulta ko, o kinonsulta namin si Waze at si Google Maps. And true enough, pinakita doon ni Waze na dark red ang ruta na yon. Pag sabing dark red, sobrang traffic. Hindi na gumagalaw. Kaya nagbigay siya ng alternatibong daan. Umikot kami ng malayo at kung sang-sang sulok ng bundok kami dinala. Na kung susuriin ko, ay napakalayo na sa kabihasnan. Wala na akong makitang bahay eh. Kung hindi pa existing yung Waze at Google Maps doon, hindi ako dadaan doon eh. No? Hindi ako dadaan doon. Parang yung nakikita ko, yung mga dinadaanan ko yung sa movies eh, na pinagpupugaran ng mga aswang, parang ganyan yung lugar. Ang daming, hindi ako dadaan doon eh. Gayun pa man, alam nyo, nakarating kami sa destination namin ng maaga. At yung mga ibang guests na gumamit ng direct route, via Santa Rosa, nahuli ng 2 hanggang 3 oras. Oh? Kita nyo, na-delay yung wedding dahil sa kanila. Oh. Alam nyo kung dumaan yung mga Israelita dun sa direct route going through Philistine territory, malamang mangyayari yung sinabi ni Yahweh sa Exodus 13:18, mapapasubo agad sila sa labanan, magbabagong isip at babalik sa Egypt. Pagka sila bumalik sa Egypt, baka hindi na sila lumaya pa. Ayaw na lang umalis. Kasi hindi pa nakahanda ang kanilang puso. Hindi discuss kami sa meeting sa pastoral team regarding this At nag-post ako ng question Ano kaya mangyayari kung 20 years ago, biniyayaan na tayo ng Lord ng resources na meron tayo ngayon. Sabihin na huwag nang ganon, kahit kung yung ano pa lang. O sabihin natin, 1M lang, biniyayaan tayo. Alam ko, kami lahat nag-agree, nag-away-away na. Nagkagulo na, nasira na itong iglesia. Bakit? Kasi hindi pa handa Hindi handa Now, sometimes, nagpe-pray tayo, Lord, payamanin mo ako. Hindi mo alam kung yumaman ka mamaya masira ka pa lalo Oh, sometimes ganyan tapos nagmamadali ka, Lord. And yet, hindi naman handa ang puso mo. Paano na? So talagang prepare sila. Pero what happened is, ang naging handa lang talaga, 2. Si Joshua at si Caleb. Iba talagang wala. So bagong generation ang pumasok sa Promised Land. So ito yung isa Now, sometimes, the long way is the shortest way. Huwag kang magmadali, mga kapatid. Kasi, ito yung second point ko, going ahead of God will harm you. Pag inunahan mo ang Panginoon, masasaktan ka talaga. Masasaktan ka talaga. Marami sa atin kasi nagmamadali. Alam niyo kung bakit nagmamadali ngayon? Si Alvin Toffler, noon pa lang nakita niya na yan Isang psychologist ito May sinulat siyang libro na title libro na to. Nako, pakibasa nga sa dulong dila. Kasi 1970s pa. Well, anyway, sinabi niya sa libro na to, dahil sa changes of technology, pati yung yung character natin nagbabago na. Ngayon, ang dami ng disposable, no? Ang dami palang instant. Instant coffee, instant noodles, ang daming mga instant Tapos yung pati pag mag-withdraw ka sa bangko, mayroon ng ATM, ang bilis. Nang nangyayari tuloy, yung mga tao ayaw na maghintay. No? Kahit sa traffic lang, sa dali lang, maghihintay ng sasakyan 10 minutes lang o 5 minutes, inip na. Nagbabako kaya gusto natin ngayon na. Parang nakasulat dun sa bumper sticker na nabasa ko Lord, give me patience, but I want it now. No? Talaga nagmamadali, no?
Kaya nangyari, nagmamadali eh. At pag nagmadali, mas nakakasama. May timing ang Panginoon eh. May timing. May sarili siyang oras. Ngayon, to wait on God's will does not mean inactivity. Hindi mo sabihin hindi ka na magkikilos. No? Hindi ka naman, maghihintay na lang ako, parang yung mga anghel. Sabi kasi ng Panginoon, mga anghel, parang yung mga disciple, si Jesus Christ, bumalik na sa langit, nakatingin sila lahat. Tapos dumating yung anghel, ano ginagawa dyan? Ba't nakatungo kayo dyan? Hinihintay nilang bumalik. Hindi ganun eh. No? Hindi ganun yung way pagkilos ng Panginoon. It does not mean inactivity. Maski naman sa yung paborito niyong verse sa 1 Corinthians 15:58, anong sinabi? Huwag kayong matitinag, huwag kayong magsasawang gumawa, no? Okay, gawain ng Lord kasi hindi nasasayang ang lahat ng ating efforts. So it doesn't mean inactivity. Pero siguro, ang pinakahuli na gusto kong bigyan ng attention sa inyo, lalo sa bansa ng Israel, God's destination is different from your destination. May iniisip ka na gustong marating eh. Lord, ito pinag-pray mo, Lord. Sa tingin mo, ito yung best eh. Pero mayroong ibang planong Lord na mas maganda doon. Hindi yun eh. Hindi yun. Madalas natin gamitin yung Jeremiah 29:11. Sino gumagamit dito ng Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sa Tagalog, ako labang nakakalam ng panukalang inaanda ko sa kabubuti ninyo at bigyan kayo ng pag-asa sa inaarap. Ang ganda, no? Pero alam niyo ba yung konteksto niyan? Patungo na sila sa sa pagkabihag. Mangyayari na talaga yun. And here comes God saying, I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Akala ko pa, not to harm, ibibihagi na nga kami. Ayun yung context nun. Ginagamit natin eh. Pero tingnan nyo, kaya minsan pagkatuloy may nangyaring hindi natin inaasahan. Kala ko ba, Lord, sabi mo, not to harm you? Ay, hindi eh. Kasi pinapakita din ng Lord dito yung yung kabuuan niya. Which comes to the two views na gusto kong pakita sa inyo. Dalawa yung view ng long journey eh. Yung una, what we see. Ano nakikita natin? Tinitingnan natin yung horizon eh. Tinitingnan natin yung best para sa atin. Pero iba nakikita ng Lord eh. Kasi sa Lord, pag tumingin siya, yung buong life natin nakita na eh. Nasa perspektibo niya eh. Tayo, kung hanggang saan lang aabot ang ating mga mata. Ano ba yung sa Bible, not by sight, not by sight, by faith, no? Not by sight, faith by faith, not by sight. Nung naalala ko tuloy nung sa School of Ministry, may isang pastor doon na nagdala ng Bible niya. Mata niya, na rin eh. Mahirap na rin magbasa. Alilit ang letra. Sabi na, paano na to? Paano ako makakapag-participate? Tapos may nagsabi sa kanya, Pastor, not by sight naman eh. By faith, not by sight naman yun. Out of context. But anyway, no, ito yun eh, no? Kasi tingnan mo, ang atin kasi, yung according to our desires eh, yung gusto natin mangyari. Pero ang Panginoon, pag umilos, according to what our heart needs. Ano ba ang kailangan ng puso mo ngayon? Hindi yung naisin mo. Ang isa pang na overstrain dito yung yung Philippians 4:13 ba yan, yung for my God to supply all your needs. Ayun na lang eh. According to His riches in Christ Jesus, di ba? Minsan kasi yung needs lumalawak, pati wants na eh. Kino-consider nating needs eh. Kaya tuloy nagugulo eh. So this is how we see things.
Pero alam nyo, yung pangalawa dyan, what God sees. Nakikita ng Panginoon yung takot sa puso natin eh. Nakikita niya yung easy way out will bring danger. Nakikita niya yung yung gaano karupok ang ating puso. Nakikita niya kung anong talagang kailangan natin. Kaya talaga yung, alam nyo, ang goal talaga ng Panginoon, maski na sa Promised Land, yung talagang goal niya, hindi talaga dalhin yung mga Israelites sa Promised Land. Bangamat ando dun lahat ng kailangan nila eh. The real goal of God in bringing them to that journey is that they will know Him. Para makilala nila kung sino yung Diyos na kanilang sinasamba. Ganon din tayo. Alam niyo, kung born again believer ka, sigurado na yung heaven ka na eh. Heaven bound. Pero dito sa lupa, dadaan ka sa journey na ito. At habang nandito ka sa lupa, doon mo makikilala ang Panginoon. Ang pinakatumbok na will ng Panginoon God's will is His name will be glorified. Ayun talaga eh. Kaya ibig sabihin, sa buhay mo, kung hindi mag-glorify yung Lord dun sa isang destinasyon na iniisip mo, hindi mangyayari yun. O yung naisip na gusto mo, hindi mangyayari yun. Kasi siya talaga kumikilos for His glory. For His glory. Yung mga impatient na puso nagkakaroon ng kadalasan nagkakamali. Mas maganda talaga yung hintay na lang natin and wait for Him to manifest His plan in our lives. Tatapusin ko ito sa isang tanong What long journey are you on right now? Kayo ba ay merong lakbayin ngayon o mga prayer na tagal yun ang pinag-pray, hindi nangyayari? Alam mo, ang hirap ng ganyan, Lalong-lalo na kung merong mga may sakit. Tapos pag-pray mo, Lord, pray ka, gumali. Tapos walang nangyayari. 20 years na nangyayari, ganun pa rin ang prayer mo, walang nangyayari. Kailan, tignan mo baka naman hindi yung pagsasakatuparan ng prayer mo ang talagang plano ng Lord. Kundi talaga yung buhay na ito na matututunan mo because of this. Nung namin to, mineditate namin ito kahapon Hindi ko na sabihin kung sino nagsabi. May nagsabi na ganito Naalala niyo ba yung bulag? Yung si Bartimaeus ba yun? Lord, di ba? Pagaling mo ako. Lord. Diba? Bulag siya. Tapos nagtanong mga disciple Lord, ba siya nabulag? Dahil ba sa kasalanan niya? Kasi noon inisip nila pagka meron kang infirmity, kasalanan Ang sabi ng Lord, nangyari yan para mapapurihan ng Diyos. Kasi ngayon, hihipuin niya, gagaling all his life, yung buong life niya na to magmula nung pinanganak ka, hanggang sa present siguro mga 40 years old na yan bulag siya. Ikaw nga ganon, sige. Tapos yung purpose niya pala, kasi isang araw darating si Kristo Jesus. Siya ay paggagalingin. At pag siya'y gumaling, may tataas ang ngalan ng Panginoon. Ayun pala yung purpose niya. Nagtanong din ako niyan Lord, ba't tagal gumaling ni Nenet sa sa pagka-stroke niya, ba't ganun pa din? Pinagpe-pray namin na parating ma-strengthen siya, na na talagang bumalik siya sa dati. Kasi yun ang prayer, bumalik sa dati. Pero alam niyo, mas marami siyang na-encourage sa kalagayan niyang na yun, kaysa yung siya'y buo pa. Mas naging effective siya sa gawain.
Bagamat kinuha siya ng Panginoon, no? In life ay sa ano na 'to, sa journey niya na ito, kasi nga, ang nag-pray ng 15 years siya, hindi naman ako, eh. Oh. Pero ah, nakita yung liwanag niya sa time na yon. Kaya kailangan talaga ano, buksan mo rin pag-iisip mo, eh. Baka naman talaga yung will ng Lord, always for His glory ka. Kahit na pag dumadaan ka, akala mo kasi naghihirap ka, akala mo dumadaan ka sa mga pagsubok na matitindi, akala mo hindi. Ano ba Lord, ano ano ka ba? Pero hindi mo alam may purpose pa lang Lord dun 'no. Nalalaman mo na lang later on. Hindi mo alam na yung purpose mo pala para dumaan dun is to glorify God. And God's name will be lifted up because of what you've been through. Ito lang share ko sa inyo ngayon mga kapatid Now, maybe some of you are going through this journey. Trust God's timing and God's ways. Gusto kong gusto kong gusto ko yung pagkasali ng Proverbs 3, 5 and 6 sa NLT Kasi ganito pagkasabi Trust in the Lord with all your heart and do not depend on your understanding. Seek His will in all you do and He will show you which path to take. Definite direction, ano? Ang ganda, no? Sana po nakuha natin yung message this morning. Kahit na po ako, medyo minsan nagkakasabog-sabog sa aking presentation. No? This point in time. But I'm sure the Word of God will speak to each and every one of you. Tayo po yung manalangin. Sige po. Lord God, salamat sa mensaheng ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat, oh God, yung layunin mo sa aming buhay talagang hindi minamadali. May proseso ito na ginagawa ka. And always, Lord, yung end result ng prosesong ito ay para mapapurihan ka. May taas ang iyong balalangalan. Lord, give us the patience, O Lord, to wait. And also, Lord, open our hearts to see things the way you see things. Yung eyes of faith namin, Lord, mabuksan. Kasi hindi namin nakikita, hinarap Hindi namin alam, Panginoon, yung mga pinagdadaanan namin na minsan problema o kabigatan sa buhay. Pero Lord, Ikaw, Panginoon, tapos na ito sa iyo. And always the end result is good. Kasi ito ipangako mo para sa amin. Teach us, Lord, to have faith. To have more faith in you. Magtiwala sa proseso mo sa aming buhay. We give you praise, we give you glory in Jesus' name. Amen and amen.